Good day! You're listening to J1K Talk Podcast. We pray that this message will bring encouragement and enlightenment to your soul. For more updates, you may visit us at J1K Talk Facebook. Here's your message for today. God. Okay, so sabi doon, pure and genuine religion in the sight of God the Father means caring for orphans, widows in their distress, and refusing to let the world corrupt you. So sabi doon, himay-himayin natin. Sabi doon, refusing to let the world corrupt you. So sabi doon, may separation. So ano ba yung separation? Sabi nga kanina ni Sister Beverly, we are foreigners of this world. Do not let the world corrupt you. Huwag mo dang hayaan na dalhin ka ng agos ng mundong ito. Sa halip, huwag kang sumabay sa uso sa mundong ito. Ikaw ang kumurap sa mundo. Ibig sabihin, corrupt, mata. Corrupt ang mata. Huwag mong sauluhin ang bawat detalye ng mundong ito dahil hindi naman ito yung final destination mo. Amen po ba? Sino gusto umuntang heaven? Sino hindi nag-amen dyan? Send na kita ngayon. Okay, so sabi doon, pure and genuine religion in the sight of God the Father means caring for orphans and widows in their distress. Sabi doon, religion. Karamihan na papakinggan natin sa mga taong nasa paligid natin, it's not about religion, it's about faith. Tama ba ako? Sabi, hindi naman daw importante kung anong religion mo. No! Religion is important because religion is the external part of your faith. Ibig sabihin, ang religion ay ang bagay na nilalakaran mo. Sabi doon, pure and genuine. And, may end. Hindi pure lang. Genuine din dapat. Sabi doon, caring for orphans and widows in their distress. What do you mean by distress? Distress. Wala. Maraming salamat po sa 10 nagsalita. Maraming salamat sa mga nakanganga. Pakihanda na po ng mga cameras para po tayo may pre-present sa Sunday. Unang-una po natin yung ipapalabas. Sabi doon, distress. Distress means kahirapan. Caring for orphans and widows. Orphans. Ano ba yung orphans? Ano? Abandoned. Abandoned. Or ano pa? Walang bahay, walang makakain, walang matutulugan. So sabi pa doon sa Isaiah 58 verse 7, ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin. Ang mga walang may suot ay inyong bigyan ng damit. So, our title for today's discussion is, paki-flash po. Listen very careful. Giving the new mathematics of heaven, a test of faith and faith. Kamusta ang faith nyo? Ano ang definition natin ng faith? You believe in something that you don't see, and the reward is you see what you believe. Ano naman ibig sabihin ng isang faith? F-A-T-E. Destiny. So sabi doon, a test of faith. Sabi doon, itong dalawang to magkadugtong na ito. Kung ang pananampalataya mo, hindi mo lalakaran, anong kinabukasan mo? Sabi doon, sabi ni Oswald Sanders, Enjoying Intimacy with God says, the new mathematics, the arithmetic of heaven, was stated clearly on Mark 12 verse 44. This was the story of the widow who puts all the copper coins that she have. Ito yung storya nung isang balo na naglagay ng copper coins sa tithes and offering box. Sabi doon, God estimates our gift not so much by their financial value. Hindi daw sinusukat ni Lord kung gaano kalaki yung binibigay mo o gaano kaliit.
As the sacrifice involved, ito daw ay nasusukat sa sacrifice na involved at love na na-accompanies nito. Wala po ba tayong other wireless? Oh, praise. Choppy. Okay. Praise. Okay. So what are the common pitfalls of giving? Mga paniniwala sa giving. So ito, babalikan natin. Last Sunday, yung I commit to be wealthy, be aggressive, be consistently aggressive. So sabi doon, pitfalls of giving is hasyendero complex. Ano yung hasyendero complex? You depend on the hasyendero. Dumedepende ka sa mga hasyendero, yung mayayamang tao, dinedepende mo. So bakit siya napasama sa Praise. Hallelujah. Wala. Okay. Back on stage. Ayoko pa naman sa stage. Praise. O sabi doon, hasyendero complex. Sabi doon, don't take advantage of the generosity of others. Huwag mong idepende ang sarili mo sa ibang tao. May mga tao na magbibigay, sasabihin na, ay, lalaki ang ulo nito kapag binigyan ko. Oo nga, magbibigay ka yung may kagat pa. Wow ha? Tapos sinabi mo sa akin, wag ako dedepende sa'yo. Nek mo, hindi talaga ako dedepende sa'yo. Magbibigay ka na nga lang, may kagat pa, tapos may laway pang tumutulo. Fairness ha, nagbigay ka pa talaga. Tapos sabi mo pa, wag lalaki yung ulo. Hindi talaga. Hindi ko na nga kakainin eh. Next, the Lotto mindset. Ubusin ko po ata yung last topic. Sabi, the Lotto mindset, sabi doon, many Christians do not give because they think what they can afford to give right now is so small that it doesn't matter. Sabi nila daw, they are depending on luck. Ano ba yung lotto? They are depending on luck. Sabi doon, that someday, kapag nakaluwag-luwag na ako, tsaka ako magbibigay. Sabi doon, kung ikaw kapatid, hindi ka makapagbigay kung anong meron ka sa maliit na bagay, paano ka pagpapalain ni Lord? Sabi nga doon sa isang verse, kung ikaw ay hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi ka mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Tapos sasabihin mo, eto lang yung meron ako eh. Sabi ko nga kanina, it doesn't matter how big or small what you give. Ang nagmamatter is the sacrifice and the intention. If it is pure and genuine. So ano ba yung point kung bakit dinidiscuss sa inyo to? So yung point here is God's agenda of giving. Ano ba yung God's agenda of giving? This is helping the needy. O tulungan ang mga taong nangangailangan. Naku, usapang pera na naman yan. Pagkatapos ito, pustahan. Manghihingi ng tithes and offering. Common mindset. Basta pag pera pinag-uusapan na sa church, uurong na yan. Unti-unti na, hindi magpapahalata. Kunwari, kanina, dito sa unahan nakaupo, mamaya, nandun sa pagitna. Tapos mamaya, mamalayan mo, wala na. Kasi malapit na ang tithes and offering. Next, demanding. I remember may na-experience ako sa Mindoro when Badyaw rains. Yung naghahari pa mga Badyaw sa palengke. And that time, I was in college. Kasama ko yung mga kaibigan ko, yung mga kaklase ko. Kasi kadalasan, araw-araw, hindi kami sumasala dun sa schedule namin na tuwing hapon. Bago kami umuwi, pupunta kaming night market. The night market, siomay. Tapos wala naman mga dalang pera. Pagbayaran na, nag-aalisan na. Okay, so, nasa daan na kami, pauwi na kami. On our way home, meron kami nakasalubong na maliit na badyaw. Sabi niya, ate, doon sa kaklase ko, ate, pengi pong pera. Dukot-dukot naman yung kaklase ko. Binibigyan ng salapi. Sabi ng badyaw, ate, ayoko niyan, gusto ko 20. Kakahiya.
saktong may hawak-hawak na 20 yung kaibigan ko. Aba, ay hinabol kami, pinapagat kami ng badyaw. Hinahabol at tinatalunan yung 20 pesos. Wow, demanding pa. Ikaw na yung binibigyan, demanding ka pa. Okay. So ito naman yung 5 batayan ng pagbibigay. Let's talk about the 5. Yes, 5 what? Sabi doon, sa unang artikulo, sa Batas ng Pilipinas at sa Batas ng Biblia, sabi doon, magbigay o tumulong sa iba sa tamang rason o dahilan. Saan ba nag-umpisa ang salitang giving? Saan nag-umpisa sa tingin nyo? Give. Wow ha? Bagong-bago yan ha. Sino yon? Yan ang tatalo kay Kuya Kim. Okay. Ang root word ng give, hindi to hypothetical lang to. Hypothetical Turing. Hindi talaga ako nag-research. Ang root word o ang root expression ng give is care. Care for the others. So sabi doon, magbigay o tumulong sa iba sa tamang rason o dahilan. Sabi, giving, care. Care daw. Etong si boyfriend mo, nag-text sa'yo. Sabi, kita naman tayo. Di nagkita nga sa isang lugar. Yung pala, kaya nakikipagkita, magpapahino ko lang. Nagbigay ka ng oras kasi magpapahino ko lang yung boyfriend mo. Tapos pag nasugatan, aray, ang sakit naman, break na tayo. Grabe, ang lalim ng dahilan, ibaon yan. Okay. Tapos, sabi doon, baka naman magbibigay ka lang kasi gusto mong makilala ka. To tell you the truth, yung mga verses na nagagamitin ko dito, simula sa umpisa pa lang ginagamit na at lumang-luma na kapag nilabas ko. Okay, sabi doon, sasabihin mo ay gusto ko magbigay kay blah blah blah. Tapos pag tinanong ka kung bakit, sasabihin mo, wala lang, trip-trip ko lang. Wala akong mapaglagay ng pera eh. Tapos mag-hire ka pa ng photographer. Hoy, magbibigay ako dito, picturean mo to ha. Tapos post mo sa FB, tag mo sa akin. Sabi sa Matthew 6, verse 1, 3 and 4, sabi doon, watch out. Don't do your good deeds publicly to be admired by others, for you will lose the reward from your Father in heaven. Sabi naman sa 3 to 4, but when you give to someone in need, don't let your left hand know what your right hand is doing. Lumang-luma na Pastor Jekoy, di ba? Lumang-luma na yung verse ko. Give your gifts in private, and your Father who sees everything will reward you. Sabi doon, kapag daw ikaw magbibigay, huwag ka na magpatawag ng banda. Taka nagyaya ka pa ng kaibigan, huy, samahan niyo ako, bibigyan ko ng ganito si Kawan. Bibigyan ko siya ng tsinelas. Ililibre ko siya, treat ko siya. Samahan niyo naman ako, nakakahiya eh. Wow, nakakahiya. Eksena mo. 1, 2, 3, para-paraan. Pasikat. Magbibigay ako. Okay. Sabi sa James 1:22, ulitin ko ulit. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. Sabi doon, don't just listen. Huwag lang kayong makinig sa mga sinasabi ko. You must do what it says. Sabi ni James. Sino ba si James? In the light of scriptures. Kilala niyo ba si James? Sino nag-background check na dito about James? Okay. So, James was one of the persecutors of Christians. Bakit? Bakit persecutor siya? Kasi, siya yung nagsasabi na, oo, sinasabi mo may faith ka, pero hindi mo naman nakikita sa nilalakaran mo. Remember that faith, sinabi ko nga sa Abson na,
Faith is not a manner of talk. It is a manner of walk. Sa nilalakaran mo. Number 2, magbigay ng sapat lamang sa sariling kakayahan. Okay. Usapang bigayan. Usapang bigayan, ha? Sa biology, uso ang giving. Bakit? Tanungin niyo ako bakit? Kasi, di ba, the plants give off the oxygen and we give off the carbon dioxide. Sa chemistry, uso din yan. Giving. Tanungin niyo ako bakit? Sa chemical bonds, may tinatawag na octet rule. Na yung isang element, kailangang magbigay to produce a compound at mabuo yung 8 niyang electrons. Sa history, uso din ang giving. Tanong niyo ako bakit? Rizal gave his life para sa freedom natin. Ito talaga usong-uso. Sa love, usong-uso ang giving. Hindi na tinatanong kung bakit. Alam nyo na yan. Pero bakit pag sa church, hindi usong giving? Hindi na tanong yun. Huwag kang exagerada. Sabi doon, magbigay ng sapat lamang sa sariling kakayahan. So, pag ikaw daw magbibigay, huwag ka magpra-promise ng napakalaking bagay. Sabi mo, I pledge na ganito. I promise na ganito. Magpra-promise ka, pero at to the extent, hindi mo naman kayang gawin. Magpra-promise ka, magbibitaw ka, sabi, I will give this much, I will give 200 pesos, pero ang budget mo lang naman sa pang-araw-araw, 10 pesos. So, 10 times 7, 70. Saan ka kukuha ng 130? Sabi, God will provide. Paano kung hindi nag-provide si Lord? Di nga ka, napahiya ka pa. Magbigay ng sapat lamang sa sariling kakayanan. Huwag ka magkukumit ng hindi, alam mo naman sa sarili mo na hindi mo kaya. Sabi sa 2 Corinthians 8 verse 12, whatever you give is acceptable if you give it eagerly, and give according to what you have and not what you don't have. Magbigay ka daw ng kung anong yung meron ka. Hindi yung magbibigay ka ng kung ano yung wala ka. Parang pag may nag-joke, hinihingan ka ng tawa, di ba? Ang hirap magbigay. Kahit di nakakatawa yung joke. Huy, bigyan mo naman ako ng tawa. Nag-joke ako, no? Nga pala, I would like to welcome Hannah sa aming Dry Jokers Association. Hindi mo na kailangang mag-fill up ng recruitment form. Kitang-kita na. Kitang-kita na. Overqualified. Welcome. At balita ko, susunod din daw si Pastor Jekoy. Pastor Jekoy, paantay na lang kasi ang dami nag-fill up. Ang dami nakapila. Nga pala ang founders po noon ako at saka si Ate Joanne. Sayang nga lang po hindi mag-prepare si Ate Joanne ngayon. Di sana nakahanda na ang banig dyan. Okay. So sabi pa sa, ulitin ko ulit. Paulit-ulit kung sasabihin to hanggat di nyo natututunan. Sabi sa James 1:22 ulit, but don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourself. Okay. Number 3. Giving is optional. Ang pagbibigay naman, optional yan eh. Nasa sayo naman yan. But, it is mandatory on God's eye. Option mo naman kung di ka susunod. But the result is, ano yung faith mo? Ano yung destiny mo kapag di ka sumunod? You know it very well. Kahit isang buwan ka pa lang sa church, alam mo na yan. Kailangan pa bang paulit-ulitin? So, tapos sasabihin mo, pag dinidiscuss yan, ay, alam ko na yan, acne syndrome, ikaw ba yan?
Sabi, okay, hindi ko na ulitin. Okay, number 4. Don't be a spoiler. Kapag magbibigay ka, don't be a spoiler. Aba, magbibigay ka, siya lang ng siya? Di ba pwedeng iba naman? Tapos, pagdadating ka, laging meron siya. Tapos yung iba nakakalimutan mo na. Hindi, spoil mo siya eh. Lagi mong binibigyan. Kaya ito namang si na-spoiled, depende sa'yo. Hanggang dumating yung araw na nawala ka, I might die, I'm dying, wala na yung nagbibigay sa akin. Mamatay na ako. Cut. Okay. Sabi sa 2 Thessalonians 3 verse 5 and 10, mga kapatid, kung ikaw ampon, hindi kita kakapatid. Iniuutos namin sa inyo, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, na layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad. Huwag ninyo pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Alam nyo na, mga parents, kapag kayo hindi kayo sinusunod ng mga anak nyo, anong sabi sa 2 Thessalonians 3 verse 6? Huwag pakainin ang tamad. Number 5, last key, para matapos na tayo. Have a simple lifestyle. If you want to be a giver, have a simple lifestyle. Kung gusto mo talaga magbigay, gawin mo simple lang yung buhay mo. Yung mga bagay na hindi mo naman kailangan, huwag mo nang bilhin. Bibili ka, sa halip na yung pambigay mo, ibibigay mo na ibili mo pa ng gantong bagay. Tapos, after a week, after 2 days, wala na, pakalat-kalat na. Eh di sana ibinigay mo na lang. Mas natuwa pa si Lord. Okay. So, what was the reward of giving? Sabi doon, ang reward of giving is God abundantly blesses the gracious giver. Sabi doon, God abundantly, hindi sinabi doon na God blesses, kundi abundantly, it is extreme. Nasa pinakasukdulan na siya. Abundantly. Pagyayamanin ka niya. So, ano-ano ba yung aanihin? Una, aani ka ng promotion, financial resources, para mas makatulong ka. Hindi pa sa personal na gusto o luho. Pangalawa, aani ka ng pribilehiyo na makahikayat o makaapekto sa buhay espiritualidad ng ibang tao. Aani ka ng pribilehiyo. Sabi, wow, God provides in everything in Him. Parang gusto ko din dun sa church nila Di ba? Influential ka. Next, aani ka ng mga kaibigan na tunay na nagmamahal at nananalangin para sa'yo. Wow, ang sarap ng feeling nun. Meron kang sariling intercessors? Meron kang sariling tagapanalangin? Wow, kapag hindi ka pa naman nilayuan ng demonyo, ay ewan ko na lang, baka nasa iyo na ang demonyo. Next, aani ka ng panghabang buhay na gantimpala sa langit kasama ng Ama. Wow! Eternal life with the Father. Ayun nga, eternal life with your crush, with your dream boy and dream girl. Tuwang-tuwa ka na. Ano pa kaya yung spending your life with Christ, with the Father? Wow! It's a great privilege. It's heaven. Iba yung heaven sa lupa na tinutukoy nyo. Sabi sa Matthew 25:33, He will place the sheep at His right hand and the goats at His left.
Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the creation of the world. I was naked and you gave me clothing. I was sick and you cried for me. I was in prison and you visited me." Sabi ni Lord, ako ay nagugutom, binigyan niyo ako ng pagkain. Ako'y nauuhaw, binigyan niyo ako ng tubig. Ako ay hubad, binigyan niyo ako ng damit. Sorry for the word. It's kind word. Ako'y walang titirahan, binigyan niyo ako ng titirahan. Sabi doon, question, Lord, kailan ko po kayo nakitang ganun, nasa ganung kalagayan? Sabi doon, and the king will say, "I tell you the truth, when you did it to one of the least of these brothers and sisters, you were doing it to me." Kapag daw ito ginagawa mo sa kapatid mo, yung tinutulungan mo siya, para mo na rin pinapakain ng ating Diyos. Wow, sir. Yung ang sa White House, yung mag-serve ka daw kay Obama, it's a great privilege na. Ano pa yung mag-serve ka sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari? Isn't that great? Gising pa ba kayo? Lord, personal favor sa mga nagsalita. Okay. So sabi sa 2 Corinthians 9 verse 6, ginamit din to ni Pastor Jekoy. Remember this, the person who sows sparingly will also reap sparingly, and the person who sows generously will also reap generously. So ano bang trying to implement in this verse? That life is a cycle. It is a give and take relationship. Para no mga bata tayo, naalala niyo mga bata tayo, may mga kalaro tayo, tapos ikaw lang yung may pagkain, tapos ang pagkain mo pa chisam, yung mga lumpia, di ba? Yung mga lollipop. Pag hindi mo binigyan yung, pag humingi sa'yo at di mo binigyan, gagawin din niya sa'yo dun. Di ba? Kapag di mo binigyan ng lollipop, pag siya naman nagka-lollipop, huyo ka sa akin. Ayaw mo ako bigyan kanina, ha? Di kita bate, away tayo, di mo ako bigyan lalapap. Di ba? Sabi doon, the person who sows sparingly will also reap sparingly. Kaya ikaw magtanim ka ng magtanim. Di ba? Napaka-literal na nito. Sa bukid, kapag ba ikaw hindi nagtanim, may aanihin ka ba? Wala. Kuhol. Kuhol ang aanihin mo. Putik. Putik ang makikita mo. Kahit 3 buwan ka doon, damo ang aanihin mo. Okay. So, konti na lang po. Last 2 slides. So, sasagutin ko yung tanong ni Beverly. Sabi ni Beverly, bakit nga ba pinagpapala pa rin tayo ng Diyos kahit di naman tayo sumusunod? Bakit nga ba? Sa tingin nyo, bakit? Bakit? Gumagana pa ba ang neuron nyo sa utak? Bili na po kayo ng Yusana, murang-mura lang po ang presyo. Okay. So kasi, kaya ka pinagpapala kasi ginagawa kang daluyan ng blessings. Ay, nasarhan na? Kulang ba ang bayad nyo? Bakit ganyan? May patayan. Nag-entrance ba kayo? Ang dami nyo kinain? Di man lang kayo nagpasalamat. Pinaplag ko nga po pala, maraming salamat po sa ating mga master chefs sa labas. I know na pagod na kayo dyan sa bandang likod. And we're very thankful for the food that you have prepared. And God blesses you, favor upon favor po. So sabi doon, kasi ginagawa kang daluyan ng blessings. Alam nyo what's good on the poor? Alam nyo kung anong maganda sa mga mahihirap? They know how to give. Kasi alam nila yung experience. Alam nila yung, naranasan nila yung walang-wala ka. Alam nila yon.
Gusto mo ba gawin ka ng Diyos na mahirap bago ka magbigay? Gusto mo yung magiging motto mo, isang kahig, isang tuka? Alam mo, you're very, very anointed and blessed. Kasi nakakakain ka 3 beses sa isang araw, samantalang yung iba, kukuha pa sa basurahan ng panis na Chicken Joy na ngayon ay nagkakaubusan sa Jollibee. Pero ikaw, bibili ka, hindi mo pa uubusin. Tapos sasabatan mo pa, bakit? Pag inubos ko ba to, mabubusog sila? Hindi yung ganun. You value everything. Kung ayaw mong i-value ang mga bagay o ayaw mong i-value ang mga taong nangangailangan, sa sarili mo palang i-value mo na. Kasi, sa totoo lang, blessed na blessed ka kasi meron ka ng mga bagay na ito. Okay. So, to end up my discussion or my preaching, I would like to leave you something that I read about James. The question is, this is my challenge for you believers. And for those non-believers, pray. Hindi ko alam kung sino kayong tunay na nananampalataya at di ko rin alam kung sinong peke. But God knows it. And I pray you find your faith and destiny. Sabi doon sa tanong, how well do our actions mirror the faith that you proclaim? Nasasalamin ba sa mga gawa mo ang mga sinasabi mo na, hey, I'm a deep Christian. Hey, ang lagu-lagu ko na kaya, leader kaya ako. Asaan? Asan yung pagiging lead mo? Does your Christianity portrays what you saying? Or binabaligtad mo yung quotation na words speak louder than action? Na puro ka na lang daldal. Pero hindi ka naman nakakabago. Don't let the world corrupt you. Ikaw ang sumakop sa mundo. You wanna know why the Philippines not improving? Because you yourself, it's our fault na dinedepende natin ang growth ng mamamayang Pilipino sa government. Why not give now? Bakit hindi ka mag-umpisa sa sarili mo na magbigay? Kailangan ba lagi na lang may maglilid sa'yo? Paano kung wala na? Wala ka na din. Remember na pinangako ko kayo that you swear on Project 127. Remember this motto. The Project 127 motto. Sabay-sabay po tayo. You give, I give, but not i-give. Hindi ka i-give sa mundong ito. Hindi habang buhay, receiver ka lang. Hindi habang buhay, i-give ka na lang sa mga tao dinedependahan mo. Hindi habang buhay, tagasahod ka na lang. Baka namang pwedeng bukas, kahit lollipop lang sa mga taong nanghihingi, diyan sa kalye, magbigay ka. Kahit hindi na lang salapi. Sa mga mahal mo sa buhay, exhort some time. Give them the time. Balance your life. Giving is not only about money. Hindi lang ito about pera. It's about efforts, sacrifice, and genuinity. Kailangang pure. Hindi yung magbibigay ka, umuusok pa yung ilong mo.
Sa ilong pa lumalabas. Oh, ayan na. Hindi ganun. It's not genuine eh. Parang napipilitan ka. Si Lord nga, binigay niya yung sarili niya para sa'yo. Alam nyo? Life, giving. Giving is like a web, a food web. God needs you, and you need God, and the world needs you. Kailangan ka ni Lord para magpalaganap ng gospel. Kailangan mo si Lord para i-provide ang mga bagay para may pangalap ang gospel na ito. At kailangan ka din ng mga taong nasa labas na hindi pa nakakakilala kay Lord. Kailangan ka nila. Kailan ka a-action? Kapag nandyan na yung tinatawag na rapture? Kapag hinipan ng 7 trompeta? Kapag may nawala ng mahal mo sa buhay? Kailangan pa ba may magsasacrifice just to deal with your ego? Kailangan ba lagi na lang lahat ng bagay kapag magbibigay ka may kapalit? Hindi ba pwedeng voluntary? Alsin na natin sa ating mga puso yung optional yung giving. I will do this responsibility. Don't be a manyana follower. Don't be a bathala na follower. Don't be a procrastinator. Huwag mong ipagsabukas ang mga bagay na ito. Kasi you don't know when was the time. Prepare yourself. Kasi baka pag dumating yung judgment, isa ka sa mahuhulog. Kasi you don't share the gospel. Ipinagkakait mo ito sa mundo. Ipinagkakait mo yung sarili mo. Siguro mas mabuti pa yung madaming tinawag, pero alam mo, ikaw yung pinili. Sasayangin mo na lang ba yung opportunity? Ang daming nalaglag. Ang daming na-eliminate. Pero ikaw yung nakapasok without effort. Effortless. You just need to accept, walk on your faith. Do what as it says. Oo, mahirap. Alam ko, mahirap. Pero hindi mo na mahirap to. Na mga bagay na ito ay habang buhay mo na lang itatanim. Ang hirap-hirap, Lord. Hindi ko kaya. It's just like facing the mirror. Humaharap ka sa salamin mo, titingnan mo yung sarili mo. Pero kapag umalis ka na sa salamin mo, nalimutan mo na lahat. Isa lang ina-activate mo eh. You just listen. But you don't act. Come on, church. Give your time. Confess to the Lord. Ask for guidance. Come on, pray. Let us pray. Come on. Have an intimate time with the Lord. Ito na yung opportunity na kung saan walang gagambala sa'yo. This is the time when all of the angels are all awake.
This is not about kung ano lang yung naumpisahan mo. This is about on how will you end what you have started. Magsitayo po tayong lahat. Let this song minister you. Let this song minister you. Huwag mong intindihin ang nasa katabi mo. Ipikit mo ang iyong mga mata. Huwag kang sumabay sa kanta. Hindi ito pagandahan ng kanta. Hindi ang kanta ang magliligtas sa'yo. True worship is not about singing. Come on. Speak with God. Clear your motives. Break the wrong mindsets. Baliin mo na yung maling paniniwala. Hindi mo kailangan ng mga bagay na to. Ang kailangan mo si Lord. Come on. Huwag mong hayaan na hindi mo mararanasan si Lord ngayong gabing to. Kasi napaka-espesyal ng gabing ito. Itinakda ito para sa ganitong okasyon. Lord, we will not leave this place until we feel your presence, O Lord. Come on. Help yourself. Help yourself. I am rich because of what the Lord has done. Pwede po ba natin itaas sa ating mga kamay? Lahat ng ngayong gabing ito, you've been stricken by the word, by the message. Surrender your life tonight. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Church, habang taas yung kamay mo, may gusto lang akong ikwento sa inyo. Ang kwento na to ay kwento ni Pepe. And I just want you to listen carefully, and at the end of this story, hayaan mo na ikaw yung maging si Pepe. Alam niyo ba si Pepe? May lolo siya, at yung lolo niya napakatalino. Yung lolo niya napakatalino, sabi niya, kailan ko kaya maiisahan tong lolo kong ito? At sa paglalakad niya dun sa may parang, sabi niya, alam ko na kung anong gagawin ko para maisahan ko ang lolo kong ito. Humuli siya ng isang maya, isang ibon. At habang hawak-hawak niya yung ibon, sabi niya, itatanong ko kay lolo kung ang ibon na ito ay buhay o patay. Pag sinabi ng aking lolo na ang ibon na ito ay buhay, ang gagawin ko lang dun sa likuran ng aking kamay, pipisilin ko lang ito at tiyak patay yung ibon na isahan ko ang aking lolo. Ngayon naman, kung sasabihin ng aking lolo na ang ibon na ito ay buhay, ay patay, ang gagawin ko lang, papakawalan ko lang ito sa aking kamay at lilipad yung ibon at naisahan ko na naman ang aking lolo. Kaya siya tumakbo siya sa kanyang lolo. Sabi niya, Lolo,
ang ibon bang nasa kamay ko ay buhay o patay? Alam niyo po ang sabi ng kanyang lolo? Apo ko, aking matalinong apo, ang buhay ng ibon ay nasa iyong mga kamay. Kapag ito'y pinisil mo, ito'y kusang mamamatay. Ngunit kapag ito ay pinakawalan mo, ito ay lilipad at ito'y mabubuhay. Church, si Pepe at ang ibon ay kayo. Nasa inyong kamay. Nasa inyong kamay. Kung ihahanda ninyo ang inyong sarili bilang pinakamatinding hain ngayong gabing ito. Lahat ng itinuro is all about giving. And the rest, the bottom line of tonight's activity is to give nothing else. Hindi yung resources, hindi yung money, but you. Kayo, ihahain ninyo ang inyong sarili sa Panginoon. Yung nagde-decide ngayong gabing ito na ihain ang kanyang sarili, humakbang pauna. The Lord is waiting you. Come on. Come on. Come on. Come on. For us and now. If you really decided to step forward, ihain mo ngayon ang sarili mo. I-present mo ang sarili mo ngayon kay Lord. Come on. Whatever gesture of prayer, whatever gesture of worship, worship mo si Lord. Worship mo si Lord. Worship mo si Lord. Pangitiin mo siya ngayong gabing ito. Ipakita mo kung ano ang hain na kaya mong ihandog sa Kanya ngayong gabing ito. Come on! Come on! And now, let the weak say, lahat na nag-decide na mag-step forward, gumawa ka ng move mo. Show that you are the offering. Show that you are the living offering tonight. Because of what the Lord has done for us. The Lord is here, the Lord is here, the Lord is here. Pangitiin mo si Lord, pangitiin mo si Lord sa gagawin mo ngayong gabing ito. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, your faith is increasing. Your faith is increasing. Your faith is increasing. Because of what the Lord has done for us. Now, without music, or just the guitar playing, without any song, hindi ka humakbang sa unahan para tumayo lang. Do your move. Please God, please God, please God. Gawa ka ng hakbang mo, gawa ka ng gesture mo para sambahin mo siya ngayong gabing ito. Come on, as the music plays, kausapin mo si Lord, kausapin mo si Lord. Surrender, 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 surrender. Come on, come on, surrender, surrender, surrender. Come on, come on, come on. Sige, cry out, cry out, cry out. Rabababasak. More! 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 Rabababasikayayayaba! Pour out more! More! Rabababasikayayayaba! May kaya ka bang ilabas? May kaya ka bang ilabas? Ipakita mo kay Lord ang worship mo! Ipakita mo ang worship mo!
Rabababasikeya. Holy Spirit, recapture right now. Rabababasakaya yababahay. Rabababasikiriyahay. Fire flow right now. Flow. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Because of what the Lord has done for us. Now, church, I can see shackles. I can see mayroon pa mga may at sa paa. The Lord is showing me ito mga tanikalang ito, kinalawang na, matagal nang nakakabit sa kamay at paa mo. Now, kung gusto mong maka-breakthrough ngayong gabing ito, tanggalin mo yan. The Lord is now giving you ang tabak ng Espiritu, the sword of the Spirit in your hand. Now, inilalagay ko sa iyo ngayon, sirain mo lahat ng tanikala sa kamay at sa paa. Now, gamitin mo yung kamay mo. Gamitin mo yung kamay mo. Wasakin lahat. Wasakin lahat. Wasakin lahat. Lahat ng gusto lumaya. Come on. Use your hands. The Lord anointed your hands. Remove. Church, tonight is your breakthrough. Tonight is your breakthrough. Ngayong gabing ito, meron kang kailangang hakbangan. Meron kang kailangang daanan. Church, if tonight, hindi ka makakalaya dyan sa tanikala na yan, tomorrow will be the same day to you. Are you sick and tired of doing the same things? Are you sick and tired of experiencing yung maganit na blessing? Church, sinasabi ko sa iyo, the Lord gave you authority tonight. Remove the shackles. Meron pa kang nakikita? Meron pa. Remove the shackles. Surrender it to God. Surrender it to God. Surrender it to God tonight. I-lay down mo na lahat, pati huling baraha mo sa Panginoon. Lay down. Lay down. Come on. Come on. Come on. Yang kailangan pang isurrender na yan. Surrender mo na para paglabas mo dito, ibang level na yung faith mo. Sige. Sige. Surrender. Surrender. Lay down your cards. Lay down your cards. Totoo lang, wala tayong ipagyayabang sa harap ni Lord. Wala tayong ipagyayabang sa harap ni Lord. Yes. 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 Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Woo! Angels of God, in the mighty name of Jesus, minister. Bawat isa, minister. Right now. Rabababasikereyahan, rababasikereyahay. Robobobosondoro, korobobosikeyayayaба. Rabababasikereyahan niya. Rokorobobosikeya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 lla. Yes! Gusto na lumaya ng mga taong ito. Gusto na lumaya ng mga taong ito. Woo! Woo! Yes! Yes! Woo!
Father God, lahat ng mga nalaglag na tanikala sa kanilang kamay, sa kanilang paanan, ngayong gabing ito, burn it with the fire of God. Now, in Jesus' name, tupukin lahat ng ito. Tupukin lahat. Lahat. Magsisimula ang mga anak mo ngayong gabing ito na may bagong panimula. Haharapin ang bagong araw na may pagpapala, pabor, kagalakang mula sa iyo. Lord, dinideklara namin ngayong gabing ito sa iyo ang mga handog na ito. Consume them with the devouring fire of God and the consuming fire of God. Lord, paapuyin mo ang bawat isa na nag-surrender ng kanilang sarili ngayong gabing ito. Paapuyin mo. Come on. Come on, fire of God, flow. 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 Open your mouth. Receive the new anointing. The new anointing. Rabababasike yayayababahay. Yukuruhuru bobosondoro koro bobosikere yarababa. Rakayayababahandere yakarababa. Hallelujah. Hallelujah. Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done. Because of what The Lord has done for us. Pinalalakas ni Lord ang tuhod mo ngayon. Stand. Ngayon, tumayo ka. Tumayo ka. Pinalalakas ka ni Lord. Pinalalakas ka ni Lord. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for. At the top of your voice, let's sing. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Church, pwede bang itaas mo ang iyong kamay in a gesture na tumatanggap ka? Church, this is the difference. Ngayon na surrendered life ka na. Ngayon na wala ka nang ipinagmamalaki sa sarili mo. Ngayong gabi na ito, na lahat ng baraha mo na i-lay down mo na, ang ibig sabihin nun ay walang-wala ka na. At alam nyo, ang magandang balita na walang-wala ka na, lalagyan ka ng panibagong halaga, panibagong yaman, panibagong anointing, panibagong favor na galing kay Lord. Ngayong gabing ito, tanggapin mo! Come on, open your hands. Open your hands. The Lord is releasing the fresh manna from heaven right now. I can see a white cloth. Isang puting tela na punong-puno ng mana galing sa langit. Receive it now. Receive it now. Receive it now. Receive it now in Jesus' name. Tonight and starting today, ngayon 2:00 ng madaling araw, today,
Your food will be the Word of God. Pag hindi mo binuklat ang Bible mo, magugutom ka. At pag nagutom ka ng klase ng pagkagutom na to, mangangatal ang buong mong katawan, kakain ka ng kakain pero hindi ka mabubusog. Kasi hindi na ang pagkain ng mundong ito ang makakapagpabusog sa'yo. Since you're a new creation, the Word of God is now your food. Ngayong gabing ito, your strength is the joy of the Lord. Pag hindi mo napapangiti si Lord, manghihina ka. Kaya ang magiging goal mo lagi ngayon, paano papangitiin si Lord? Kasi pag ngumiti si Lord, lalakas ka. Pag hindi na natutuwa sa iyo si Lord, manghihina ka. Because you're a new creation, ang joy ni Lord ang strength mo. Taas pang kamay. Ngayong gabing ito, yung kamay na yan, pag nakakakita ng may sakit, hindi yan mapakali. Ipapatong yan yung kamay niya doon sa may sakit at dadaloy ang kapangyarihan, ang anointing, ang corporate anointing ng JA1 for inner healing and deliverance. Pag nagsalita ang bibig na yan, mangangatog ang demonyo. Lalayas ang mga sakit. Pag may hinawakang kamay, kinikilabutan ako. Pag may hinawakan yung kamay na yan, out of nothing, may mapoproduce. Pag humawak yan ng negosyo, magmumultiply. Dadami. Lalaki ang negosyo. Because the anointing is already in that hands. Kasi isa ka ng bagong nilalang. Church, you will be, starting this morning, you will be a blessing carrier. Pag pumunta ka sa isang bahay na walang-wala, pag alis mo doon, sunod-sunod na ang pagpapala. Church, ang mga kamay na yan, bubuhay ng mga patay. Receive the anointing. Receive the anointing. Lord, ngayong gabing ito, hinihiling ko, Panginoon, kagaya ng prayer ni Elisha, ang 2 portion of anointing. Ang 2 portion of anointing. Lord, yung sinabi niya, sinabi ni Elijah, pag nakita mo kong umaakyat sa kalangitan, ilalaglag ko ang aking balabal at tatanggapin mo ang 2 parte ng kapangyarihan ng anointing. Lord, ngayong gabing ito, inilalatag namin sa lugar na ito, lahat ng mga nag-surrender ngayong gabing ito will receive 2 portions of anointing. Yes! Receive! 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 At Lord, ngayong gabing ito, pag mayroong hindi pa nakakakilala sa Panginoon na miyembro ng pamilya, pag nag-share ang mga anak mo, Panginoon, doors will open, doors will open, doors will open. They will accept! They will accept! Jesus! Jesus! As their Savior and God. Hallelujah! Father God, maraming salamat. Maraming salamat, Lord. Ngayong gabing ito, Panginoon, taas natin mga kamay. Lord, maraming salamat. Yung gesture, Panginoon, ng aming mga kamay ay nakataas, nakabuka. Lord, pagkatapos namin tanggapin ngayong gabing ito, lahat ng ito, ibinabalik namin sa iyo. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdakila, pagluwalhati sa tanging pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Come on! Yakapin mo ang katabi mo, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Congratulates! Let the weak say
Praise God! Hallelujah! Sige po, maaari po ba tayong tumayo po muli? At bago po tayo tumayo, pwede po bang paki-arrange natin yung mga bangko natin sa tabi? Yan, after po ng pagpapalaya sa ating mga kasalanan, after po nating ma-receive ang mga susi kung paano yumaman, syempre, kailangan nating mag-celebrate! Amen! Gising pa ba kayo? Handa pa ba kayo mag-celebrate sa Lord? Kung excited ka na mag-celebrate, sumigaw ka ng isang malakas na Hallelujah! Hallelujah! Isa pa! Hallelujah! Kung excited ka na, lumalapit ka sa harapan, humahanap ka ng pwesto mo para sumayaw, umawit, ibigay yung the best na pagpuri mo. Kasi sabi nga kanina, di ba, yung pagsamba mo sa Kanya, iyon yung pinakadakilang alay mo para sa Panginoon. Kung paano ka nagpupuri, kung paano ka sumasayaw at kumakanta sa Panginoon, ganun mo kamahal ang Lord. Kaya kung sumasayaw ka ng parang wala lang, ganyan mo ba kamahal ang Lord? After na ibinigay niya yung anak niya, after niyang ibinigay lahat ng susi sa pagpapayaman, di ba? Amen mo ba? Amen! Yan! Come on, let's clap our hands! The best! Yung pinaka-the best na worship mo! Jump! Dahil ang pagpupuri sa Panginoon ay walang katulad dapat. Dahil ang biyaya niya ay tunay na sapat na sapat! Hallelujah! Great is the Lord Almighty God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Come on, let's sing! Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. One more time, let's sing. Show us the faithful God. Come on, sing. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy. You lead us by still waters Into mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise. one more time, let's sing. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. 1, 2, 3. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. One more time, let's sing. So remember
So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. One more time, let's sing. So remember. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Let's sing. Your grace is enough. Your grace is enough. Come on, let's sing. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Oh, one more time, let's sing. So remember. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. 1, 2, 3. Your grace is enough. Hallelujah. Your grace is enough. Yes, Lord. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. For me. For me. For me. Gusto pa ba natin? Amen. Gusto pa ninyo? Come on! Sabay-sabay taas sa ating mga kamay! Jesus! Marinig ko lamang ang tinig mo. Madama ko lamang ang yakap mong lubos. Lalakas ang puso kong ito, mapapawi lahat ng takot ko. Lilipat tulad ng agila. Minsan pa, Ate Baby, dito ka sa unahan. Marinig ko lamang ang tinig mo. Sabay-sabay nating awitin. Madama ko lamang. Madama ko lamang ang yakap mong lubos. Lalakas ang puso kong ito, mapapawi lahat ng takot ko. Lilipat tulad ng agila. Yahweh, ikaw ang buhay ko, nagpapatibok ng puso ko. Tanging ikaw ang dugong tumabaloy sa buong katauhan ko. Yahweh, ikaw ang dahilan kung ba't ako'y nabubuhay. O awitin ko kailan pa man ang pag-ibig mo. Yahweh, ikaw ang buhay ko, nagpapatibok ng puso ko. Tanging ikaw ang dugong dumadaloy sa buong katauhan ko. Yahweh, ikaw ang dahilan kung ba't ako'y nabubuhay. O awitin ko kailan pa man ang pag-ibig ko. O Yahweh,
dito ang apoy na apoy ngayong gabing ito? Sino dito ang ramdam na ramdam, tinanggap niya lahat ng dineclare ngayong gabing ito? Sige nga, awitin niya natin yon. Yung chorus, sabihin natin, Yahweh, ikaw. Yahweh, ikaw ang buhay ko, nagpapatibok ng puso ko. Tanging ikaw ang dugo, dumadaloy sa buong katauhan ko. Yahweh, ikaw ang dahilan kung ba't ako'y nabubuhay. O awitin ko, kailan pa man ang pag-ibig ko. Yahweh, ikaw ang buhay ko, nagpapatibok ng puso ko. Tanging ikaw ang dugong dumadalo sa buong katauhan ko. O Yahweh, ikaw ang dahilan kung ba't ako'y nabubuhay. O awitin ko, kailan pa man ang pag-ibig ko. O awitin ko, kailan pa man ang pag-ibig mo. O Yahweh, O Yahweh, O Yahweh. Hallelujah. Sinong may sabi sa inyong tapos na? Hello, saglit lang. Kalma. Church, hindi kayo papayagan ni Lord umalis nang wala kayong baon. Pag si Lord nagbigay, pupunuan ka na, pababaunan ka pa. Yahweh, ikaw ang buhay ko, nagpapatibok ng puso. Pwede ba natin gawin ang nakahiga? Mon! Lahat ng love si Lord, nag-aapoy kay Lord. Umawit na nakahiga! Yahweh, ikaw ang dahilan kung ba't ako'y nabubuhay. O awitin ko, kailan pa man ang pag-ibig. Pupunuin ka ni Lord! Yahweh, ikaw ang buhay ko, nagpapatibok ng puso ko. Tanging ikaw. Tayo lahat bumangon! Tayo! Tayo! Buong katauhan ko. Yahweh, ikaw ang dahilan kung ba't ako'y nabubuhay. O aawitin ko, kailan pa man ang pag-ibig mo. Yahweh, ikaw ang buhay ko, nagpapatibok ng puso ko. Tanging ikaw ang dugong dumadaloy sa buong katauhan ko. O Yahweh, ikaw ang dahilan kung ba't ako'y nabubuhay. O awitin ko, kailan pa man ang pag-ibig mo. Ngayon, church, sino ang lasing-talasing sa pag-ibig ni Lord? Amen! Alam nyo, pag may hahara-harang demonyo dyan, kakaripas ng takbo pag nakita ka. Alam mo, pag uwi mo sa inyo, yung mga dating kamalasan na hangin doon, lalayas. Sabi mo sa katabi mo, kasi apoy na apoy ka.
Alam nyo, pakinig ko dito kasi amoy na amoy ka. Amoy na ba? Church, ito. Sabi ng 1 Corinthians 5:17. Paki-flash. 1 Corinthians 5:17. Babasahin natin na sabay-sabay to ha. NIV version. Next year pa ba yan? Okay, 1 Corinthians 5:17. Next year pa nga. Yes. Happy 6th anniversary, JA1. Yes. Come on! Mon! Eto ha. Excited ako dito. Excited ako dito. Ready? Flash. Jesus name, labas. Yan, labas na. Okay, basahin natin. Sabay-sabay yung nararamdaman. Ready? 5, 6, 7, go! Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come! Hello, church. Woo! Grabe! Grabe ang kinabot! Church, saglit. Kalma, kalma, kalma. Sagitang. Anong sinabi ng bagong damit na binibili mo sa mga sikat na mall? Anong sinabi ng mga sapatos na yan? Ang pinakamatindi, ikaw ang nabago! Amen! Galatians 2:20. Galatians 2:20. In Jesus' name, labas. Labas. Ang tagal lumabas. Galatians 2:20. Palitan ng media. Eto ha, eto. Sabay-sabay nating basahin. Ready? Go! I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Hello. Hindi natin masyadong naintindihan. Ipapaliwanag ko. Ang dating ikaw, kanina, nung humakbang dito, ipinako na. Patay na. At kaya ka umiiyak dito sa unahan, inililibing mo na. Ngayon, church, sinasabi ko sa'yo, huwag nang hukayin ang bangkay. Sabihin mo sa katabi mo, huwag nang hukayin ang bangkay. Eto, you no longer live in that body, but now Christ lives in you. Kaya, pag bumalik ulit sa iyo yung lumang buhay, sabihin mo sa Kanya, Che! Ang nakaraan ay nakaraan. Past is past. Past is past. Ngayong araw na ito, ang bagong ikaw, si Kristo na yan. Kaya pag sinabi mong, Yahweh, ikaw ang buhay ko, totoo, siya na ang nabubuhay sa'yo. Ready for the lesson? Yahweh, ikaw. Taas mo kamay mo. Buhay ko, nagpapatibok ng puso ko. Tanging ikaw ang dugo, dumadaloy sa buong katauhan ko. O Yahweh, ikaw ang dahilan kung ba't ako'y nabubuhay. O aawitin ko kailan
ba tayong bumilog? Isang malaking bilog. Bilog, isang malaking bilog. Kapit-kapit. Ikaw ang buhay ko, nagpapatibok ng puso ko. Yes. Tanging ikaw ang dugo, dumadaloy sa buong katauhan ko. O Yahweh, ikaw ang dahilan kung ba't ako'y nabubuhay. Bilog. O awitin ko, kailan pangman ang pag-ibig mo. Search. Alam nyo ba, ang halimbawa ng isang nananalangin ay clover leaf. Kaya ang tawag nila, clover leaf prayer. Kasi ang clover leaf tumitiklop kapag dapit hapon. Kaya kapag tayo ay nananalangin at lumalapit sa Panginoon sa panahon ng pagsapit ng kadiliman, titiklop lang tayo kay Lord. Alam nyo kung paano gawin ang clover leaf prayer? Okay, ganito. Sige po, tayo po ay sandaling tumahimik para po tayo ay manalangin. Father God, maraming salamat sa katagumpayan ng gawaing ito, Panginoon, kung saan ang bawat isa ay tumanggap na matinding pagpapala, Panginoon, kung saan ang bawat isa, Lord God, ay isang bagong nilalang na, Panginoon, at ang aming lumang pagkatao ay ipinako na, Panginoon, kasama mo, Lord God, at nagtagumpay kang kasama namin, Panginoon. Lord God, ang bawat isa sa amin, lalabas sa lugar na ito na may matinding pagbabago sa aming mga buhay, Lord God. At Lord God, panghahawakan namin, Panginoon, bit-bit namin ang iyong pangalan at makikita, Panginoon, sa aming buhay ang matinding pagkilos ng aming Diyos sa aming mga buhay. Lord God, kami, Panginoon, ay magiging ilaw ng sanlibutan, Lord God. At tulad ng nabanggit kanina, anuman o sino man ang makasalubong namin na wala sa pagkakilala sa Diyos, mga demonyo man, sila'y matatakot sapagkat makikita ang kapangyarihan mo sa aming mga buhay. Lord God, pagpalain mo ang bawat isa sa aming pag-uwi, ingatan ang bawat isa, Panginoon, at dalahin ko, Lord God, na matanim sa puso namin lahat ng aming napakinggan, Panginoon, at magamit sa bawat paghakbang ng aming mga buhay. Lord God, dalahin ko po, Panginoon, na makita, Panginoon, sa aming pag-uwi ng mga kasama namin sa bahay na meron kang matinding ginawa sa aming buhay. At bibit-bitin namin ang pagpapala na walang sukat kalagyan. Panginoon, maraming salamat. Ang pag-iingat mo ay sumaaming lahat at ang pagpapala, Panginoon, ng aming Panginoong Yesus ay bumaba sa bawat isa. Salamat po sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen.